Nakita yung data? Yes po. So, na-upload na? Yes, Doc. Dok, ako hindi pa po. I'm being challenged by the, Ng ano? hindi ko po alam bakit ayaw siya mag-open eh. Anong kwan mo, gamit mo? Laptop po. Hindi, yung anong kwan? Mac ba yan? Linux ba yan? Ano? PC. Windows. Windows po. Ayaw. Dapat dyan ngayon compatible. Windows eh. Ay, Pag MacBook. ino-open ko, Hindi pag ko ino-open ginagamit. ko po yung yung employee data, select app to open this save app. Pero ang mga choices ko, Notepad, Word. Ano tanong? Wait. Ayan na, hindi siya. Except file kasi yan. Yung ibig sabihin, automatic yung installation yan. Wala na yung naka-folder. Opo nga eh. Hindi po siya ganun sa akin. Wait, mag-change lang po ako ng laptop. Doc, yung ginawa ko kasi ganyan din siya kanina sa akin. Doon po sa parang gilid, meron pong special import. And then, i-open doon yung dinownload na file. Tapos, automatic na po siyang lalabas. Yun daw, Jomel. Ano ulit? Kuya Joms, yung sa gilid po, yung parang 3 lines. Pindutin niyo po yun. Tapos, special import. Wala. Ang pag-click ko lang yung 3 lines ang nakalagay lang sa akin, download. Kuya Jokoy, sa Jamovie ka na mag-open. Online. Pwede yan, online eh. Nasa Jamovie na ako. Open. Tapos yung na-download mo na data, add mo na lang yung data, turo ni Father Warren. Thank you, Father Warren. Yan, nasa na ako. Mag-e-export ako. Hindi. I-open mo yung Kuya Import. Joko, yung import, yung data, yung dinownload mo na employee data. Eto, wait. Sorry. So, habang inaayos ni Jomel yung kanyang laptop, having said yung mga statistical na ipinaliwanag ni Ma'am, ni Ma'am Santos, ang una nating tanong ay anong klaseng data ba meron tayo ngayon? If you take a look dito sa ating example, dito sa ating data, naka-upload na sa ating Jamovie. Una sa lahat, yung proseso ng data screening. Ang data screening ay ginagawa para malaman natin kung may mga missing values ba, may mga outlier ba, o para ma-quality control natin yung data natin. So ano po yung mga outlier? Mga outlier ay mga response doon sa ating mga tanong na it could possibly be na hindi binasa, pinag-checkan lang,
puro 111, puro 5433. Pare-parehas, walang variability, ano. So if you are going to analyze that, merong way to analyze that, pero pwede nating tingnan yan at a glance ng ating file kung merong mga ganong responses tayo from our respondents. Okay? So as you take a look, predetermine na, nakaset na. So i-click natin to, itong variable na to, kada column represents a variable. Click natin yan, lalabas, ano yung label na gusto mong itawag. Pwede mong gender ba, biological identity, male and female. Kung medyo liquid, gender ang ilalagay mo, So, yung classification ng type of data ay kikilalanin mo siya, kung ito ba ay nominal data, ito mo makikita yon, ordinal data, continuous data. So, kailan po yung nominal? Alam naman natin, nominal data, category, classification, male and female, represents the demographic characteristics of our participants. Pagka ordinal data, pwedeng sabihin natin na stratification yon, pwedeng year level niya or courses ng mga estudyante, kung merong degree ng amount. For example, socioeconomic status, may mga ganong klase ng identification of data. Meron din naman dito sa Jamovi, continuous. The continuous represents the ratio value or the so-called interval ratio value. So most likely, naglalaro lang sa dalawa yung ating classification of data. It could be a nominal data or a continuous data. Let's take a look dito sa ating data. Pwede nating baguhin yan. So mapapansin naman natin, yan, education niya, ang label niya doon, ordinal. Kasi bakit ordinal? Merong primary education, siguro high school, college, kaya ordinal data. So lahat nung ating panukat na nanggaling dun sa ating inventory, that represents a kind of data known as the continuous interval ratio data, ang classification. Ang simbolo niya ay ruler. May metric siya na ruler, Okay? So halos lahat. Yung edad niya classifiable as ordinal data dito, kasi meron siyang papataas, may papataas na ranking. Ranking kasi yon by ordinal data, there is a certain degree of ranking to the value, Ngayon, ang ating pag-uusapan ay magsisimula tayo sa tanong. Ano ba yung kauna-unahang tanong sa ating
research application, di ba? Research application yung ating gagawin. Mag-open tayo ng Word document. Open kayo ng isang Word document kung saan doon natin ilalagay yung ating mga output. Word. Ang karaniwang tanong sa larangan ng research, bagamat minsan ito pinapaalis nila, yung tanong na what is the demographic characteristics of the participants in terms, what is the profile of the participants in terms of the following demographics. So, sulat nyo yun. Yun ang unang tanong. As if, yun yung sa study mo. May tanong ka, meron kang SOP na gusto mong sagutin. Ang unang tanong ng study mo, what is the profile of the respondents in terms of the following demographics? Nasulat ba? Nasulat ba yung SOP na yan? Yes, Doc. What is the profile of the respondents in terms of the following demographics? Yun yung kauna-unang SOP mo, Assuming na meron ka nun, Kung wala naman, okay lang din. Kasi ginagawa natin practice, What is the profile of the respondents, referring to the respondents mo to, in terms of the following demographics. Ano yung mga demographics nila, Ano yung mga demographics natin that represents 1.1? Diyan sa data natin, meron tayo? The first I, 1.1 represents yung sex, di ba? Ano pa yung demographics na nakikita natin base dun sa ating data? Age po. Age of the respondent, semicolon, 1.3. Ano pa? Position. Position, semicolon, 1.4. Civil status po. Civil status. So you write it down, civil status, 1.1 sex, 1.2 age, 1.3 position, 1.4 civil status, 1.5. Meron pa? Education po, Doc. Yeah. Education. Sama natin yun. Kasama yan sa demographic. Educational attainment. Educational attainment. Meron pa? Wala na, So, kung yun lang, so ang tanong natin, what is the profile? What is the profile of the respondents in terms of the following demographics? Ang una nating i-analyze doon ay yung 1.1. 1.1 na tayo, Balik tayo dito sa data. Ano ang ating statistics na gagamitin para ma-analyze natin yun? So we have exploration, we have parametric,
ANOVA, regression, frequencies, ano ang pwede nating gamitin. So instead of going directly sa descriptives, we go to the frequencies. So how are we going to analyze that using the frequency data, no? But in this case, we will be using descriptive statistics. So because we would like to Eh describe, kasi April, May na yun eh. we would like to describe the Mahal sis. Pat, So Opo, Doc. So we need to describe the data in terms of, nakikita ba? Yung lumabas na Yes, Doc. column Opo. sa ito mga sex na to, dito ito variable, nakikita yan? Opo. Hindi yata. Opo. Okay. So we're going to, what are we going to do now? Ano? We're going to get that particular variable because the ID is not included. Ano? Transfer the data, pero there is something wrong with the identification nung gender. That must be a nominal type of data. Kasi dito naka-label siya as what? Naka-label siya as ordinal data. Palitan natin, Balik tayo doon sa data natin. Ito, napalitan yata kanina. So instead of ordinal data, we change sex into a nominal type of data that represents male and female. So balik tayo doon sa descriptive statistics. Lagay natin sa kabila yung sex. Nakikita ba? Opo, Doc. So makita natin dito yung results. Ngayon, medyo hindi maganda, Kailangan palitan natin ng struktura yung presentation ng table, baguhin natin ng konti, Lagay natin, i-check natin dito frequency table para mabilang niya kung ilan yung lalaki, ilan yung babae. So hindi mo kailangan itong descriptive statistics na to sa ibabaw. Hindi mo to kailangan kasi itong mean, median, and SD, pagka continuous yung variable mo niyan, ang kailangan mo lang malaman itong frequency na to. So, dyan sa resulta natin, ilan ang babae? Nakikita, to check kung nakikita nyo, ilan ang Opo. babae? 58 po yung 58. total count. 58. No, 58. Yung mga lalaka, 187. So, yung percent ng mga babae ay 23.7 at yung mga lalaki naman ay 76.3. Okay? Yan, ipinresent mo sa pamamagitan ng table. So, ano gagawin natin dyan ngayon? May table ka na, I-right click mo siya. Right click. Right click copy. Pero dapat ito lang
So, hindi yata makopy ng yan, ito lang, ano. So, right click, copy. Nagawa ba? Right click, Opo. copy. Punta tayo doon sa ating Word document. Control B para ma-paste natin. Di ba? Yan. So, kayo na mag-ayos doon, ano, kung kailangang i-gitna sa Word document, frequency table, lalagyan mo ng caption, frequency table, frequency according to sex of the participants. Ano, yun yung pangalan ng table mo. Na-paste ba nyo? Opo, Doc. So, wala kang masyadong trabaho, ano. So, ginawa na ng software para sa yung table. Ibinigay na sa iyo ilan ng lalaki, kinompute na sa iyo ilan ng percent ng babae, ilan ng percent ng lalaki. Ngayon, gusto mong alisin na yung mga media na yan, maaalis yan by clicking dito. Ano, i-click mo ay missing para hindi masyadong marami yung nakalagay. Alisin mo ang mga minimum, SD, di mo naman kailangan. So, we just want to see itong table na to, ano, for the sex of the respondents. Okay? So, ito nga yung outlier, yung Shapiro. Meron din dito, malalaman mo yan kung meron ka bang mga outlier or nakapasa ba siya dun sa ini-expect mo na test for normality of data. Pero kung gusto mo pa ng ibang presentation, gusto mo ng histogram, medyo gusto mo ng visual, ayaw mo ng table para madali makita, i-click mo lang ito. Mamimili ka, ano gusto mo? Histogram ba? Tingnan natin. O, yun ang lalaki, yun ang babae. So, yung representation ng mga babae, ito representation ng lalaki. Or, pwede mong alamin, para mas simple, mas appropriate siguro, bar plot. Mas malinaw. Alisin mo yung histogram. Kasi ang histogram kasi, kung normally distributed yon. Pero kung categorical variable, it would be okay itong bar plot. So nakita mo, ito ganito babae, ito malinaw. So what you're going to do, ika-copy mo rin, right click, copy, lagay natin dun sa ating Word document, which is also a graphical presentation nung tabular data na pinakita kanina, no? Pwede nating lakihan, pwede nating liitan. So, yun, pwede yung lakihan, pwedeng liitan. And then, the explanatory note sa bandang ibaba kung ano ibig sabihin ng table na yon. That represents table 1. Okay? May tanong kayo ron? Any clarification? Nagawa ba? Yes po. Yes po, Doc. Gawa naman. Ano? Punta tayo ngayon sa susunod na variable, edad ng mga respondents. So, balik tayo dun sa ating data para makita natin yon. Analyze ulit natin. Balik tayo ngayon sa descriptive pa rin. Descriptive. So, anong i-analyze nating data, no?
This time, ang i-analyze nating data ay balik tayo, no? Ito na. Transfer natin yung edad ng ating mga respondents. Ikwa natin, baguhin natin yung table. Ayan. Alisin natin yung, kung mga wala namang missing values, alisin na natin to. So, meron bang median? Alisin na natin ang median. Alisin na natin yung minimum, maximum. Ang itira na lang natin ay mean and SD. Okay? And then, if you would like to see a plot, you can also plot it kung ano yung edad, ano, na nakita natin, or we can change it into a hindi maganda sa bar plot, ano. So we're doing a histogram para sa edad ng mga respondents. So ito malinaw yung histogram niya, no. So minsan kasi yung edad merong category, ano. May category siya na halimbawa i-group mo, ika-cluster mo siya ng 20 to 25, 26 to 30, 31 to 35. So in that case, pwede siyang maging ordinal data. Kasi merong clustering, may grouping. So, ang ating ika-copy will be the table. Copy natin yung results. Paste natin dito sa ating Word document. Ano? Kasi ito yung output na isasubmit nyo kay ma'am, yung ginagawa natin sa ating sa ating Word document. Ano? Ano nangyari? So, i-paste natin sa ating Word document. Yung sample nito. Both for the table and the plot, ano? Ito yung output 1 na isasubmit natin kay ma'am. Ganun tong word. Were you able to copy and paste? Nagawa ba? Yes po. Yes po. Yes po, Doc. O, pagkatapos ng edad, punta tayo sa susunod. Iniisa-isa natin, ano, para may madaling sundan. You just copy and paste yung pinaka-output dun sa inyong ginagawang Word document. Yan. So that represents table 1.2. We go to the next variable, position. Ibalik natin yung edad. Isa-isa lang, ano? So you have two, ano? You have one for
the table, and one for the demographics. Okay? So copy again and paste it sa iyong results ng study mo. Okay. So done with the position, we go to the civil status. So hindi natin kailangan itong descriptives, ano? Either yung classification ng civil status niya ay dalawa lamang, ano? So we do not need the mean, we do not need the SD. Ang kailangan lang natin doon ay yung frequency niya, no? Frequency. Ilan niya ito. Yung edad niya, yung single ba siya, married or separated. And then bar plot para mas malinaw. Okay, so we copy the table based on the frequencies. And then the graph. Gusto pa natin lagyan ng graph, ano? Para madaling makita. Instead of table, we use the graph. So done with the civil status, we go next to the education yata yun, ano? But yung children dito, one, dapat yan, number of children, dapat ordinal yan. So yan, ano, we have the frequencies according to the education. So copy natin yan. So meron na kayong ipapaliwanag dun sa inyong isasubmit na output. So medyo laki yan kasi pagka pinaste sa nagkakadikit-dikit yung label. So done, ano, with the education. Balik natin. Lahat ba nagawa? May Opo. tanong kayo ron? Dok, nawala kami. Ha? Na-produce ba yung output? Hindi. Wala kayo Dok, may sasubmit yan. question po. May Kay Ma'am question po ako. Santos. Oo. Bale, ang ika-copy po ba namin is from descriptives to yung plots po every tawag dito. Yung sa from sex, age, position to civil status po. Or Yung kahit sagot. yung plot lang. Yeah, pwedeng nandun parehas yun, ano, para maipakita nyo doon kay ma'am na kaya nyo mag-produce ng table o mag-produce kayo ng graphical presentation.
Okay po, Doc. Thank you po. Yes, Father Warren. Doc, pasensya po. Paano po yung transform yung data into yung nominal, yung doon ako nawala, Doc, yung transform yung Yeah. data. So balik ka dito sa data, Father, yon. Data, Data, i-click mo tapos data. nasa Tapos data na dito, po. i-click mo lang to. Halimbawa, yung children. Parang Oo. mali yung classification ng children dito. Naka-ruler, ano? Yung children, ilan siguro yung anak niya. So therefore, hindi siya ruler. Dapat siya ay number of children. Pwede mo ilagay, number of children. Number of children, yung label mo. So, hindi siya continuous. Kung ilan yung anak niya, maaaring Ah. ordinal yun. Excuse me po, No? Doc. Hindi ko nakita yun, Doc. Sorry po. Hindi, itong kuan mo, itong screen ko, di mo nakikita? Nakita ko yun, Doc. Saan lalabas yung data variable? Kasi clinic ko yung data, walang lumabas po. Yeah, i-click the data para makita mo mismo yung data mo, ano? Ulitin ko. Tapos, So, punta ka dun sa column. Sa ibabaw, yung label dito sa ibabaw. oo. Ido-double click mo yon. Double click para lumabas. At ma-edit mo kung ordinal ba siya, nominal siya, o continuous. Okay, double click lang po. Okay, gets ko na po. Thank you po. Okay na, no? So, punta tayo sa pangalawang tanong. Ano kaya ang posible nating itanong? Meron tayong mga variable, job satisfaction, burnout, engagement. Ano kaya posible? Ano kaya gustong malaman dito nung researcher na to, ano? Dami ng variable. Yung mga I.O. dyan, yung mga nag-i-specialize sa I.O. Ano kaya gustong malaman nitong researcher na to? Kasi dito sa burnout, walang laman, no? At kaya walang laman yung burnout niya. Yan. So, ang tanong natin, what is the level, no? What is the level, pwedeng ganon, no? Of the following variable. What is the level of the following variable, ano? Isulat nyo muna yung tanong doon sa ating SOP. We would like to know yung siguro itong mga variable na to na kanilang pinag-aaralan. Tingnan natin yung iba kasi relational, ano, merong dami ng variable eh. Ito, yung tatlong variable na to. Organizational commitment. Okay, base sa theory. Yung theory of organizational commitment tells about tatlong klase ng commitment, ano?
affective, continuance, at saka yung norm. So ito yung sinasabi na sa organizational psychology na organizational citizenship. Pagpalagay natin ganun. So ang tanong natin, sulat natin, number 2, SOP natin, what is the level of organizational citizenship? Citizenship, What is the level of organizational commitment, Paglinan natin, commitment or citizenship ang tawag. In terms of the following, so we have 2.1 is ano yung una na yan? Sa variable na yan, we have commitment continuance, So, commitment continuance, affective commitment, yun yung una. 2.1 is affective commitment. 2.2 is continuance commitment, yung pagpapatuloy niya sa kumpanya. Affective, yung emotional attachment niya yun. At yung normative behavior, yung compliance niya, Norm, commitment. Ayan, so meron tayong 3 variable na gustong malaman. So punta tayo ngayon sa Jamovi. Analyze natin anong ating gagamitin. We will be using descriptive again. Isasalin lang natin yung 3 klase na yun. Alisin natin yung missing, alisin natin yung median, alisin na natin minimum, maximum, SD, very important, Kailangan pa ba natin ng Shapiro? May mga outlier ba na gusto tayong malaman? So most likely yung Shapiro pwede rin nating ilagay, kung yung data mo ba ay normal, So ito yung interpretation ng Shapiro-Wilk, Is it significant? Normal ba ang data kung ganyan? Kayo mag-i-interpret, hindi ako Tanong mo sa ChatGPT, i-copy and paste mo, baka makita ni ma'am, ChatGPT nag-interpret. Kayang-kaya ng ChatGPT yan I-copy and paste mo yung table na yan, ipipaste mo sa ChatGPT. Alam niya interpret. Pero hindi ko alam paano malalaman ni ma'am kung kayo ang nag-interpret niyan, So ano ang mean? The mean is 4.5, 4.49 for continuance commitment, at ang mean for commitment norm ay 4.46. Then we have the Shapiro-Wilk to test for data normality nitong 3 variable na to. Copy. May sagot na tayo dito sa 3 variable na to. Yan.
Lagay natin ngayon sa ating Word document. Sagot natin yan sa pangalawa. Control. Then copy and paste yung sagot dun sa SOP na yun. Copy, paste. Papaliwanag natin ngayon kung ano ibig sabihin yan, ano? So, ini-interpret natin yung mean values niyan relative to the corresponding SD. Ano pa dapat nating malaman? Ano pa yung pinaliwanag ni Ma'am base dito sa mga statistics na to? Ang pinaka-importante na dapat nating idagdag, sabi ni Ma'am Santos, ay ito. Ano? Standard error of mean. Yan. So, lumabas dito yon. So, bago natin i-paste pala, idinagdag natin yung standard error of the mean. Ano? Napaka-importante yan sa ating pag-interpret nung mga numerical values na nakita natin dito. Okay, copy. Copy natin yan. Then, paste natin. Ngayon, what is missing? Diyan sa output natin, kulang. Diba? Ano ibig sabihin ng medyo di maganda yung table, baguhin natin, ano? Yan, dito mas maganda ganitong presentation, ano? Yan. Instead yung kanina, babaguhin mo dito. So, commitment effective, ano interpretation ng mean of 4.55? High ba yan? Average ba yan? Low? Ikaw ang magbibigay ng interpretation yan base dun sa scale na ginagamit mo. Ano? Kaya magdadagdag ka dito ng isa pang column na isinasabi mo kung yung effective commitment ba ay high, average, or low. So, ano ibig sabihin ng SE? No, dinagdag natin. Dinagdag natin yan. Standard error. Ha? Any clarification? Doc, Nawala. sorry po. Yung sa 1 po kasi hindi ko po nakuha. Ano nga po ulit yung sa 1 po na SOP? What is the profile of the respondents in terms of the following demographics? So, yung isa-isahin mo na yung kung ano yung demographics na na-present natin kanina, no? Thank you po. Okay, so meron na tayong SOP2. Ano pa siguro yung dapat nating alamin dito, no? Instead na magbalik tayo sa data, nagko-construct lang ako ng SOP, ano? Gusto pa nating malaman, kasi may laman by burnout. Wala yatang laman yung burnout. Ano? So nating malaman yung, Doc, excuse po. yeah, Di ko po nasundan yung paano po gawin itong table na yung Shapiro weight po nasa taas. dito Sa lang. descriptives po. Kiklik mo lang to. Either variable across rows or variable across column. So, mas mainam yung variable okay. across rows. Thank you, Doc.
Thank you po. Ito yun, ha? Usually, ito kasi APA format. Variable across rows. Hindi itong variable across column. Ano? So, pagka ginanon mo, mababago. So, hindi yan yung gusto natin. Ang advisable, itong ganitong presentation. Variable across rows. So, gusto nating malaman what is the level of burnout? Yung susunod na tanong, ano? What is the level of burnout? Number 3. What is the level of burnout in terms of the following ano yung mga variable which is 3.1 na nagre-represent ng burnout? Una, syempre yung engagement, yung siguro pwede nating dito sa ilalim niyan, kunin natin yung job kung hindi siya satisfied, so therefore, baka may burnout siya. So, sa 3.1 natin, ito, 3.1 job satisfaction, 3.2 engagement, turnover niya, yung pag-alis niya, workload, dami ng trabaho, work-home conflict, work-life balance, so hanggang sigurong hope. Pero siguro iba na to, no? So hanggang, ang alamin lang natin hanggang work-life balance. So what is the level of burnout of the respondents in terms of the following variable, such as engagement, na muna job satisfaction pala, job satisfaction, engagement, turnover, workload, work-home conflict, at may work-life balance. So, mababurn out ka, depende rito. Ano? Kung mababa yung job satisfaction mo, maaaring burnout ka. Kung tamad ka na, yung level of engagement mo sa trabaho mo, kung mababa, burnout ka na siguro nun. So, inaalam natin yan, that dito sa particular study, hindi ko alam to, ano, bigay lang tayo ng example. So, we have the same pa rin, ano, chinecheck lang natin kung tama. We have a total of 245 participants. So, the mean for job satisfaction ay 4.63 out of 5. Engagement nila 0.46, 4.73. Workload, yan, work-life balance. So makikita natin na medyo mababa yung mataas ang workload nila, mataas din yung turnover nila. So ito yung measurement, ito yung mga mean, ito yung mga SD, ano. So you're going to interpret the table now. So most likely alisin na lang natin yung job satisfaction, ano, saka engagement. Yan na lang. Turnover. So in terms of burnout, what is the level of burnout experienced by the respondents in terms of the following variable? Okay? So copy. Copy, paste natin yung results niyan dito sa ating
Word document sapagkat i-interpret nyo nga yan. Doc, sorry. Ano po yung mga Yeah. yung mga pipiliin sa sa descriptive sample size, yes. Tapos mean, Mean, ano pa po? SD. SE, standard. SD sa Shapiro, Opo. saka standard error of the mean. Okay. Yun lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, gotcha. Okay. Thank you. So tapos na tayo doon, ano? Sunod natin alamin naman yung psychological well-being ng mga empleyado. So tanong natin, what is the level of psychological well-being of the respondents? Yun yung pang-apat na SOP natin. What is the level of psychological well-being of the respondents in terms of the following? Ano yung mga psychological well-being nila, no? So tingnan natin kung anong mga variable ang pwedeng pumasok doon. So sama natin well-being nila, optimism, resiliency, hope. So 4. So results is given to us dun sa tanong na what is the level of psychological well-being of the respondents in terms of the following variable: well-being, optimism, resiliency, and hope. Copy natin. And then paste natin sa ating Word. Now, yan na, no? Ang susunod nating tatanong ngayon, for example, may tanong tayong, is there significant difference in the commitment, in organizational commitment? So there are 3 kinds of organizational commitment. Yun yung una na ating inanalyze sa SOP2, di ba? Because SOP1 tells about demographics. So ang tanong natin ngayon, is there significant difference in organizational commitment? Nakuha ba? Opo. Is there significant difference in organizational? Is there 7? Is there significant difference in organizational commitment when they are grouped according to their profile? Yun ang tanong. Is there significant difference in organizational commitment when respondents are grouped in their profile? Kaya ka pala may tanong sa una na profiling kasi may tanong ka na, is there significant difference in organizational commitment?
Balik tayo sa Jamobi, Jamobi, balik natin to. Nakopy na, no? Tayo ngayon sa unang demographic. Sex. Saan natin ilalagay yung sex? Lagay natin dito. Split by. Ano yung mga variable na gusto nating i-analyze ngayon based on the SOP? Yung tatlong klase ng organizational commitment. Lagay natin dito. Tatlo lang yun, ano? Nailagay mo na. So ito, hinati. By profile. Yung unang presentation mo as a whole. So pwede mong i-present na hati na by group in descriptive format o pwede rin naman na hindi. Pwedeng ganitong format. Ngayon, dahil lang tanong natin, is there significant difference in organizational commitment when the participants are grouped according to their profile? Dahil yung sex mo ay dalawa lang, dalawang group lang yon, t-test ang gagamitin mo. Anong klase pong t-test? Gagamitin mong t-test doon ay independent sample. Okay? So, ang tanong dito ngayon, group. Dito, pwede mong ilagay yung group. At dito sa dependent variable, yung klase ng organizational commitment. Nandun yung tatlo. Nandun yung edad mo because you are comparing for significant difference. Okay? Ano ang ating i-check dito? Ito yung resulta, no? Ito, test of normality to. Kailangan pa ba to? Pwede mong i-check kung normal, ano? Pero pampadagdag ng maraming table. Normality test, pwede rin. Okay? So, how do we interpret the results now based on the t-test? What is the value of t? Here. In terms of organizational commitment between male and female, you have a value of negative 1.732. Ngayon, yung mga negative na yan, ano, yung mga values na negative sa t-test, you just disregard. You disregard the negative values and take it as i-enclose mo lang yan. So you don't take into account yung negative values. Sapagkat ang ibig sabihin lang nun, yung group 2 in terms of values is greater than group 1, ano? So, kung mga negative yan, yun ang ibig sabihin nun. That group 2, yung mga values niya may be higher a little bit dun sa values ng group 1 or higher kung significant yung probability, obtain probability value. So ano pang pwede nating idagdag? Mean difference. O nadagdagan siya, no, ng dalawang column. Ngayon, paano natin i-interpret yan? The t-value for organizational commitment, effective commitment ay 1.73, continuance commitment 0.37, and commitment normative commitment ay 2.65. Is it significant? Paano po malalaman significant?
by paano ano na ituro ni ma'am? Tingnan ko nga kung alam niyo na mag-interpret. Ayun po ba yung p-value, Doc? Carlito. Hindi, Doc. Tama po ba? Ayun po ba yung p-value? Yung if greater than or 0.05 and less than 0.05. Pag less than po, 0.05, ayun po yung significant. Yung greater than 0.05 naman po, ayun yung hindi significant kapag p-value. Yeah, so alin dyan ang significant at alin dyan ang hindi significant? Yung sa commitment affection po, since yung p-value is more greater than 0.05, ayun po yung not significant, pati po yung pangalawa. Yung significant lang po is yung norm, yung 0.04. Yeah. So ulitin natin yung sinabi ni Carlito. Para maging significant, dapat ang declaration ng p-value rito should be equal to, alisin mo na yung 0 sa unahan, ano? Start with the decimal point. Yun ang unang mong titingnan. Yung unang 0, huwag mo na isasama yun. Wala naman yun eh. So start with the decimal point, 0.05. Kung sa p-value niya equal to 0.05 or less than 0.05 less than significant. If the p-value here from the decimal point is greater than 0.05, naging 0.06, 0.07, 0.08, that is not significant. So, ibig sabihin yan, there is no significant difference between male and female in terms of affective commitment. There is no significant difference between male and female in terms of continuance commitment, but there is significant difference between normative commitment between male and female, no? Ang significant lang, normative commitment. Okay? There is significant difference between the two. Naintindihan ba? Because po. the value here is 0.0. Look at the value 0.05. If it is equal to 0.05, paano po kung ang value niya ay 0.051, 0.052, 0.053? Significant pa po ba yun? Ano pa kung 0.056 po yung value? Is it still significant? Basta 0.05. Ano, hindi pa dumarating dun sa 0.06. Pagka 0.06, not significant na yun. So, kung ang value ay 0.05, 0.04, 0.03, 0.02, 0.01, lahat yun significant. So, in this illustration, we say that there is significant difference between male and female in terms of normative commitment. Ngayon, sapat mo na bang sabihin yon? Kung merong significant difference between male and female, babalik ka rito sa table na to at titingnan mo kung merong malaking pagkakaiba in terms of normative commitment, sino yung mas mataas ang normative commitment? So sabihin mo,
if there is significant difference between male and female, in terms of normative commitment, data shows that male is significantly higher than female in terms of normative commitment. Saan mo nakuha yon? Dito. Because male got 4.52 while the female is 4.27. Sorry, Doc, paano nyo po winording yun? Sorry. Ha? Paano nyo po winording yun, yung data shows that? Itong unang table. Yung ba tanong? Yes po. Paano Yung nyo po kanina siya? yon. No, yung hinati natin, di ba? Na napanood nyo ba? Opo. So babalikan ko ba para ma-illustrate ulit itong table na to? Hindi po, Doc. What I mean po, paano nyo po ulit, ano po ba yun? Pinaliwanag na mas mataas yung sa male kaysa sa female? Dito mo titingnan sa mean nila. Kasi yung mean ng normative commitment ng lalaki ay 4.52 while the female is 4.27. Ang t-test mo, sinasabi ng t-test mo, there is significant difference between male and female. So, based on that, if there is significant difference between the two, dapat malaman mo sino yung mataas, sino yung mababa. At paano mo malalaman kung sino yung mataas o mababa? Dito ka babalik sa descriptive statistics mo. At sasabihin mo, kasi yung mean value ng lalaki ay 4.52. So, ibig sabihin, yung mga lalaki ang mas mataas ang normative commitment kaysa sa mga babae. Naiintindihan ba? May tanong kayo ron? Yes, Doc, may clarification lang po ko. I-copy din po namin yung sa descriptive po na result po yung una. Or Kasi yung para independent. malaman nyo. So, ika-copy rin nyo yun. Pwede. Ano? Para makita ninyo kung paano nyo interpret. Kung sinabing, kung there is no significant difference, okay lang. Di mo na kailangan magpaliwanag. Wala namang pagkakaiba eh. So, magpapaliwanag ka pa kung merong significant difference. Kasi, pagka sinabi mo, may pagkakaiba yung dalawang grupo, na lalaki at babae. At ang pagkakaiba nila significant. Ganun ang interpretasyon mo. O, ano ibig sabihin ng significant difference? O nasaan yung difference? Sabihin mo ngayon na yung mga lalaki ay mas mataas ang normative commitment kaysa sa mga babae. At nun ka pa lamang nakagagawa ng sense doon sa interpretation mo. Kung sasabihin mo, there is significant difference between male and female, stop. Walang meaning yun. Ang sinabi mo lang, significant yung pagkakaiba ng dalawang grupo in terms of normative commitment. Pero sino yung mataas at sino yung mababa between the two groups? Dapat specify mo yon. At may specify mo lang yon, you need to go back again dito sa descriptive stat. Doc, may tanong lang ako. Pwede po ba na tanggalin na lang namin yung commitment affection tas commitment continuance? Yung ilalagay na lang namin data is yung nakafocus sa commitment norm? Or maiiba siya kapag ayun yung ginawa namin? Ano? Di ba po sa descriptive, since ang nakita naman na po natin may significant difference lang doon sa commitment norm, pwede po ba namin sa descriptive ang ilagay na lang namin table is yung sa nakafocus sa commitment norm? Tatanggalin namin yung sa affection tas continuous since ayun lang naman yung pinaliwanag namin dun sa text.
Hindi. Dapat mo yung transparency ng Okay po. data dahil ilalagay mo Variable siyempre sila. lahat doon. Gets, Doc. Thank you. So, more on transparency. Hindi pwedeng may tinatago tayong mga data na hindi natin i-report. So, yun ang purpose ng presentation natin. Okay? So, ganun din ang gagawin mo sa susunod. So, nagawa mo na yung commitment, kayo na itutuloy ko ulit sa susunod, ano? In terms of age, tapos ka na sa normative commitment. Ang susunod mo naman, significant difference ng burnout between male and female and significant difference in terms of well-being between male and female. So may tatlo kang SOP doon, ano, na sasagutin. So sinagot na natin yung una, na meron bang significant difference in terms of organizational commitment between male and female. Ang susunod na tanong, is there significant difference in burnout between male and female in terms of the following variable? Is there significant difference between male and female in terms of their psychological well-being based on the following variable? Dalawa. Okay? So, itutuloy nyo doon. So, yan yung output nyo ngayon. Itutuloy ko yung discussion, analysis of variance, correlation, at kung meron pang time, yung mga komplikadong statistical methods ang gagamitin. Pero ito yung pinaka-basic, ano? Ito yung pinaka-useful. Kaya ito yung ipinakita ko sa inyo. Pero kung complicated na yung statistical method mo, mga structural equation modeling na yan, o kaya naman moderation, mediation analysis na yan, kukuha ka na ng statistician doon. No? Kung advisor mo marunong, ade mapalad ka. Kung wala, kukuha ka. So itong pinapaliwanag, cover lang natin for 2 session, yung pinaka-basic. Okay? Sa susunod, analysis of variance at Pearson correlation. May tanong pa? So itutuloy nyo, ano? Sinagot lang natin between male and female yung organizational commitment. Meron bang significant difference between burnout between male and female based on the variable that we have mentioned, and there is a significant difference in psychological well-being between male and female based on the variable that we have stated under psychological well-being. May tanong kayo, Rod? Tutuloy nyo. Kayo nagagawa ng dalawa. Then, interpret nyo na. Ngayon, ang Doc, output, po, Ms. Alcantara, pwede po paulit po ulit ng question po na itutuloy po namin. is there significant difference between male and female? There's significant difference in burnout between male and female in terms of the following variable. Okay Is there, po, Doc. Thank you po. is there significant difference in psychological well-being between male and female in terms of the following variable? Dalawa. Okay po, Doc. Thank you po. Okay? Yan ay itutuloy nyo. So, yan yung output. Ngayon, yung sa pag-interpret ng output, hindi ko naman kayo mababawal. Hindi naman pwedeng, hindi ninyo rin gawin, ano? Pwede nyo gawin yon. Yung table ninyo,
i-paste nyo sa ChatGPT o kung ano mang AI application yan, i-paste nyo doon. Tingnan mo ano interpretation niya. Okay? Then, you learn from it. Write it on your own. Mas laliman mo pa yung interpretation mo. Kasi yung, okay? O kaya unahin mo muna, ikaw muna mag-interpret. Diba? Interpret ka muna. Saka mo ilagay sa AI. Mag-interpret niya yung table. Makita mo yung interpretation niya. O ito yung kumpara mo. Combine yung ideas ninyong dalawa. So to come up with the best interpretation. Okay? Yeah, Miss Laksamana. Miss Laksamana, may tanong? Hazel. Doc, clarification lang po, no? So still, yung sa split by po namin is yung sex pa din po since between male and female. Tapos dun sa variable po, kung ano yung mga ginamit naming variable, yung kanina po na mga in-state natin under burnout and psychological well-being po. Yeah. Okay po, thank you po. Tutuloy nyo lang. Kayo nagagawa. Okay? So titingnan nyo, alin ba mga significant ang values, alin yung hindi significant. Okay? So Doc, ako because, may question po ako. yeah, Yeah, may inano po ako, pinaste po ako na image sa sa chat room, sa chat natin. Ano po, Doc, kasi yung hindi ko mag-group yung yung sex sa grouping variable kasi wala yung ruler. Paano na-change, paano ko ma-add sa grouping variable yung yung ruler dito? alin ang Yeah. ruler? Yung sa po, yung like yung sinend ko po sa screenshot, hindi ko ma-explain, sorry na. I don't know if I'm making sense. Yung Yeah. parang sa grouping variable po, may graph, tapos hindi ko alam kung ano yung tawag doon sa bilog-bilog. Hubat, and then ruler. Yung pagka yung bilog-bilog, yung tatlong bilog na yun na Opo. nag-overlapping, ang Mm. ibig sabihin nun, yung data mo, nominal data. Mm. Ang classification niya ay male and female. It refers to the demographic characteristics. Opo. Pero my question is, eto pong ruler na to, sa grouping variable, paano ko ma-add yung ruler? Kasi dalawa lang po yung variable niya rito. Kasi hindi ko mapasok yung age doon sa grouping variable. Wag mong isasabay ron. Ang ilalagay mo lang ron ay doon sa grouping variable yung sex. Yun na Sex ilalagay mo lang. ron. Okay po. Tapos doon sa dependent variable kasi significant difference between the two groups nga yung tatlong organizational Opo. commitment. Yes po. Pero di po ba sa yung kukuhanin namin dito is yung demographics like yung sex, age, position, and civil status? Tama po. Wag mo na yung age, wag mo Wag na na. yung ang sasagutin nyo lang ngayon ay significant difference between male and female muna. Okay. Gotcha. Yung I 3 got it. groups, 4 groups, next Wag meeting muna. na yun. Oh, okay. Sorry na. Next meeting would be analysis of variance at saka Pearson correlation. Ha? Okay. Gotcha. Thank you, Doc. Sorry na. May tanong pa? Doc, clarify lang po ulit. Yung sa binigay niyo pong dalawang SOP pa,
Pati po ba yung independent sample t-test nila, kunin po namin. Saan yun? Yung sa burnout po, pati psychological well-being po. Oo, t-test. Independent sample ang gagamitin doon. Okay po, thank you po. Kumbaga, yung una sa commitment nagawa ko na. Ngayon, tutuloy nyo lang using independent sample t-test to establish significant difference between male and female on burnout at saka psychological well-being nga. Yan, kasi yun yung mga most common na tanong, significant difference, correlation, analysis of variance, kaya naman linear regression or yung prediction. Kung may mga predictors ka, linear regression. So, most likely we can talk about it, yung analysis of variance, Pearson correlation, saka linear regression by next meeting. Pero yung mga complicated na, halimbawa, structural equation modeling, factor analysis, medyo matagal yun eh. Hindi kaya yun ng isang oras. Okay? So yung factor analysis sa psychological assessment, baka may paliwanag ko sa inyo. Kasi doon nakapasok yun. May pa-factor analyze mo yung mga item sa paggawa ng instrument. So we can possibly discuss about yung EFA, yung exploratory factor analysis, saka yung CFA o tinatawag na confirmatory factor analysis. Pero kung yung method mo, structural equation modeling, mediation, moderation, madali naman yan, mapag-aaralan naman yan. Pero kung talagang highly complicated na statistics na, pwede ka nang kumuha ng statistician doon kung yung method mo ay masyadong komplikado. Statistical method na gagamitin mo, komplikado, kuha ka na ng statistician. So yun ang tanong mo, structural equation modeling, kailangan mo na ng consultant. Yes, Carlito. Doc, may tanong lang ako. Paano namin ipapaliwanag? Kasi nung nag-check po ako nung about sa yung sa burnout, dun sa work-life balance, ano siya, naka-less than 0.001. Less than? Yung fee niya po is less than 0.001. Significant yun. I-disregard na lang po yung less than doon. Yung 0.001 na lang yung iti-take. Yeah, kasi yung 0.001, napakataas nun sa significance level. Kasi yung acceptable level is 0.05 and less than that, 0.04, 0.03. Then going to the 0.0001, 0.0, ganon. Yun na yung pinakamataas. Pero to the non-significant level, you go to 0.06, 0.07, 0.09, 0.10, 0.11, 0.8, yan, non-significant level na yan. Pagka yan ang nakita mo sa table, ibig sabihin, hindi significant yung difference between the two groups kung t-test independent sample ang gagamitin mo. Okay, that's po. Kasi nagulat lang po ako may less than doon. Yeah. May tanong pa? None Oh, so yeah. far. O sige, so ituloy nyo na lang. And then, yan yung output ng ating first meeting. Yung tutuloy natin yung ating discussion next week ulit.
Doc, excuse po. Doc, di po ako nakapag-attendance kanina. Sorry po. Felipe. Yeah. Thank you po. Doc, ako Excuse me po. rin. Ako din po. Salazar din po. Lorena din po, Doc. Hindi naman ako nag-check ng attendance ngayon eh. Ay, hindi ba? Kaya nga, Hindi pala. Paano ko mag-check ng attendance? Hindi naman sa akin subject to. Di ba RDA ito kay Ma'am Santos to? Dapat kanina, dun sa assessment, na-absent ba kayo sa assessment, umattend kayo. Yung klase natin, kaninang umaga yon, alas 7. Ngayon, itong atin ay sa RDA ito eh. Yeah, Miss Geraldine. Doc, pwede po ba kaming hingi ng copy po ng recorded po na lesson, yung lesson po today? Nandun siya sa Kwan. Malalabas siya doon mamaya. Sige Kahit po. yung Thank you po. kanina. Kung na-record yung kanina, nandun sa Teams. Okay po. Thank you Punta kayo po. sa Teams, So, Doc, lalabas doon. Okay, that's all for today. Goodbye. Thank you, Doc. Thank you, Ay, Doc. Bye-bye. thank you po. Thank you po, Doc. Salamat po.